Paunang salita. Ang El Filibusterismo ay ikalawang nobela ni Dr. Jose Rizal na inilathala noong 1891 bilang karugtong ng No Limit Tangere. Ito ay naglalaman ng mga tema ng paghihiganti, kalupitan, at revolusyon na nagbigay diin sa mga karanasan ng mga Pilipino sa ilalim ng kolonyal na pamahalaan ng Espanya. Ang kwento ay naganap 13 taon matapos ang mga pangyayari sa No Limit Tangere, at sumusunod ito sa pagbabalik ni Crisostomo Ibarra bilang si Simon, isang misteryosong alahero na naglalayon ng paghihiganti. Kabanata 1, sa Kubyerta. Ang nobela ay nagsimula sa isang paglalayag sa Ilog Pasig patungong Laguna. Sakay ng bangka ay sina Simon, isang misteryosong alahero na kilala sa kanyang yaman at impluensya, at si Basilio, isang mag-aaral ng medisina. Kasama rin sa mga pasahero sina Padre Sibela, Don Custodio, Ben Zabe, at mga iba pang tauhan. Ang tensyon sa pagitan ng mga pasahero ay nagbigay ng indikasyon ng malalim na alitan sa lipunan ng Pilipinas noong panahong iyon. Si Simon ay may layuning maghasik ng kaguluhan upang maghiganti sa mga Kastila at sa mga Pilipinong nagtraidor sa kanya. Sa kabilang banda, si Basilio ay nanatiling tahimik at mapagmasid, tila nag-iisip tungkol sa kanyang sariling mga plano at hinaharap. Ang pagkakaroon ng iba't ibang klase ng tao sa bangka ay sumisimbolo sa pagkakahati ng lipunan at kung paano ang bawat isa ay apektado ng mga pangyayari sa kanilang paligid. Kabanata 2, sa ilalim ng kubyerta. Sa ilalim ng kubyerta, makikita ang mga manggagawa at mas mababang uri ng tao. Ang kanilang mga usapan ay nagpapakita ng kanilang mga hinaing at ang kanilang mga karanasan sa ilalim ng kolonyal na pamahalaan. Kasama rin dito ang mga tauhan tulad nina Isagani at Paulita Gomez na magiging mahalaga sa kwento. Si Isagani, isang makata at estudyante, ay puno ng pag-asa para sa pagbabago. Ang kanyang pag-ibig kay Paulita Gomez ay nagbigay ng inspirasyon sa kanya upang magpatuloy sa kanyang mga adhikain. Samantala, ang mga manggagawa ay nagpapakita ng kanilang galit at pagkadismaya sa kanilang kalagayan na nagiging sanhi ng kanilang paghahanap ng pagbabago. Kabanata 3, ang mga alamat. Ang alamat ni Doña Jeronima ay tungkol sa isang babaeng naghintay ng maraming taon para sa kanyang minamahal na pari. Nang sila ay muling magkita, siya ay nagtago sa isang kuweba bilang penitensya. Ang kwentong ito ay nagsilbing paalala kay Padre Florentino ng kanyang sariling mga sakripisyo at mga hinanakit. Ang multo sa panaginip ni Padre Florentino ay nagrepresenta ng mga multo ng nakaraan na patuloy na sumusunod sa mga tauhan, na nagpapakita ng mga kasalanan at mga pagdurusa na hindi nila matakasan. Kabanata 4, Cabezang Tales. Si Cabezang Tales, o Telesforo Juan de Dios, ay nagmula sa isang simpleng pamilya ng mga magsasaka. Sa kabila ng kanyang pagsisikap, ang kanyang lupa ay inagaw ng mga preyle, na nagdulot sa kanya ng matinding pagkadismaya at galit. Dahil dito, siya ay napilitang maging tulisan upang ipaglaban ang kanyang mga karapatan at ang karapatan ng kanyang pamilya. Ang kanyang kwento ay nagsilbing representasyon ng mga libu-libong magsasaka na nagdusa sa ilalim ng sistemang pang-agraryo ng mga Kastila. Kabanata 5, ang Noche Buena ng isang kutsero. Sa gabing Noche Buena, ang kutsero na si Sinong ay pinahirapan ng mga Guardia Civil dahil wala siyang sedula. Sa kabila ng malamig at mapang-api na sitwasyon, ang mga tao ay patuloy na nagtitipon upang magdiwang ng Pasko. Ang kwento ni Sinong ay nagpapakita ng kawalan ng katarungan at ang pang-aabuso ng mga opisyal sa mga karaniwang tao kahit na sa panahon ng mga pista opisyal. Kabanata 6, Basilio. Si Basilio, na nakaligtas sa mga trahedya sa San Diego, ay nagpunyagi upang makapag-aral ng medisina sa Maynila. Siya ay naging masipag at matyaga na naglalayong makamit ang isang mas maliwanag na kinabukasan para sa kanyang sarili at para kay Julie. Ang kanyang pagmamahal kay Julie ay nagsilbing inspirasyon sa kanya upang magpatuloy sa kanyang mga pagsusumikap sa kabila ng mga hamon at pagsubok na kanyang hinarap. Kabanata 7, si Simon. Si Simon ay hindi lamang isang simpleng alahero, siya ay si Crisostomo Ibarra na nagbalik mula sa kanyang kunwaring kamatayan. Ang kanyang plano ay sirain ang pamahalaan mula sa loob gamit ang kanyang yaman at impluensya upang magpakalat ng kaguluhan at kawalan ng tiwala. Sa kabila ng kanyang mapang-aping layunin, si Simon ay isang tao na puno ng sakit at hinanakit mula sa kanyang mga nakaraang karanasan.
Kabanata 8, Maligayang Pasko. Ang Pasko ay isang panahon ng pag-asa at kasiyahan, ngunit para sa mga mahihirap, ito ay isang araw lamang na puno ng kahirapan at pang-aapi. Sa kabilang banda, ang mga mayayaman ay nagdiriwang ng marangyang pista, nagpapakita ng malaking agwat sa pagitan ng mga uri ng tao. Ang kabanatang ito ay nagbibigay ng malinaw na larawan ng kawalan ng katarungan at ang kahirapan na nararanasan ng mga karaniwang Pilipino. Kabanata 9, ang mga Pilato. Ang mga opisyal at praili ay nagkakaisa upang mapanatili ang kanilang kapangyarihan at impluwensya sa lipunan. Ginagamit nila ang kanilang posisyon upang maghasik ng takot at kawalan ng tiwala sa mga tao. Ang kanilang mga kilos ay nagpapakita ng kawalan ng malasakit sa mga karaniwang mamamayan na nagdurusa sa ilalim ng kanilang pamamahala. Kabanata 10, Kayamanan at Karalitaan. Ang kabanatang ito ay nagbibigay diin sa hindi pagkakapantay-pantay sa lipunan. Ang mga mayayaman ay patuloy na nagkakamal ng yaman at kapangyarihan, samantalang ang mga mahihirap ay nagdurusa at nawawalan ng pag-asa. Ang agwat sa pagitan ng dalawang uri ng tao ay patuloy na lumalaki, na nagiging sanhi ng higit pang kaguluhan at kawalan ng katarungan. Kabanata 11, Los Baños. Sa Los Baños, ipinakita ang mga plano ni Simeon upang pabagsakin ang pamahalaan. Nakipag-ugnayan siya sa mga matataas na opisyal upang maisakatuparan ang kanyang mga layunin. Gayunpaman, ang mga opisyal ay walang malasakit sa mga hinaing ng mga karaniwang tao na nagiging sanhi ng patuloy na paglala ng sitwasyon. Ang kawalan ng malasakit na ito ay nagpapakita ng malalim na ugat ng korupsyon at kawalan ng katarungan sa pamahalaan. Kabanata 12, Placido Penitente. Si Placido Penitente ay isang mag-aaral na nawalan na ng pag-asa sa sistema ng edukasyon. Ang kanyang mga karanasan ay nagpapakita ng mga suliranin sa pamamahala ng mga paaralan at ang kawalan ng malasakit ng mga guro sa kapakanan ng mga estudyante. Dahil dito, si Placido ay nagdesisyong umalis sa paaralan, na nagsisilbing simbolo ng pagkadismaya ng kabataan sa kanilang hinaharap. Kabanata 13, ang klase sa pisika. Ang klase sa pisika ay naging lugar ng protesta para sa mga estudyante na nawalan na ng pag-asa sa sistema ng edukasyon. Ginulo nila ang klase upang ipakita ang kanilang pagkadismaya at galit sa mga patakarang hindi makatarungan. Ang kabanatang ito ay nagpapakita ng pagsisimula ng pag-aalsa ng kabataan laban sa katiwalian at kawalan ng katarungan. Kabanata 14 na, sa bahay ng mga mag-aaral. Sa bahay ni Makaraig, ang mga estudyante ay nagtipon upang pag-usapan ang kanilang mga plano. Nais nilang magtatag ng isang akademya para sa wikang Kastila upang mapabuti ang kanilang edukasyon. Ang kanilang mga adhikain ay nagpapakita ng kanilang pagnanais na magkaroon ng pagbabago at pag-unlad sa sistema ng edukasyon. Gayunpaman, ang kanilang mga plano ay nahaharap sa maraming pagsubok at balakid. Kabanata 15, si Senyor Pasta. Si Senyor Pasta ay isang matalino at maimpluwensyang abogado na kumakatawan sa interes ng mga praile. Sa kanyang pakikipag-usap sa mga estudyante, ipinakita niya ang kanyang mga pangamba at pag-aalinlangan tungkol sa kanilang mga plano. Sinubukan niyang pigilan ang kanilang mga plano sa pamamagitan ng pangungumbinsi at pagbibigay diin sa mga posibleng negatibong epekto nito. Ang kanyang karakter ay nagpapakita ng mga balakid na kinakaharap ng mga kabataan sa kanilang paghahangad ng pagbabago. Kabanata 16 na, ang kasawian ni Placido. Sa kabanatang ito, ipinakita ang kasawian ni Placido Penitente. Dahil sa kanyang pagkadismaya sa sistema ng edukasyon, siya ay nagdesisyon na umalis sa paaralan. Ang kanyang karanasan ay sumasalamin sa mga hinaing ng maraming kabataan na nawawalan ng pag-asa dahil sa kawalan ng suporta at malasakit mula sa mga nakakataas. Ang kanyang desisyon ay isang malungkot na paalala ng mga kabataan na nawawala sa landas dahil sa mga hindi makatarungang patakaran. Kabanata 17, ang perya sa Quiapo. Ang perya sa Quiapo ay naging lugar ng pagtitipon ng iba't ibang klase ng tao. Ang perya ay puno ng kasiyahan at aliwan, ngunit ito rin ay nagsilbing lugar ng pag-uusap at mga transaksyon. Ang iba't ibang mukha ng lipunan ay makikita dito, mula sa mga mayayaman hanggang sa mga mahihirap, mula sa mga praili hanggang sa mga revolusyonaryo. Ang kabanatang ito ay nagpapakita ng dinamiko at komplikadong ugnayan ng mga tao sa lipunan. Kabanata 18, ang mga kadayaan.
Ang kabanatang ito ay naglalaman ng mga kwento ng pandaraya at katiwalian na laganap sa lipunan. Ipinakita ang mga transaksyon ng mga may kapangyarihan at kung paano nila ginagamit ang kanilang posisyon upang makamit ang kanilang mga pansariling interes. Samantala, si Simeon ay patuloy sa kanyang mga plano na maghasik ng kaguluhan na naglalayong sirain ang kasalukuyang sistema mula sa loob. Ang kabanatang ito ay nagbubukas ng mga mata sa mga realidad ng korupsyon at kawalan ng katarungan sa lipunan. Kabanata 11, ang Mitsa. Sa kabanatang ito, si Simeon ay nagsimulang isakatuparan ang kanyang mga plano. Ang kanyang determinasyon na maghiganti ay nagbigay sa kanya ng lakas upang harapin ang mga balakid. Ang kanyang mga plano ay naglalayong maghasik ng kaguluhan at sirain ang pamahalaan mula sa loob. Ang kabanatang ito ay nagpapakita ng simula ng kanyang paghihiganti at ang kanyang determinasyon na baguhin ang lipunan sa pamamagitan ng karahasan at kaguluhan. Kabanata 20, ang nagpapalagay. Ang mga tao ay nagsimulang maghinala at mag-espekula tungkol sa mga nagaganap na kaguluhan. Ang iba't ibang kwento at haka-haka ay nagdulot ng takot at kawalan ng tiwala sa lipunan. Ang mga hinala at espekulasyon ay nagpapakita ng malalim na ugat ng kawalan ng tiwala at ang epekto ng mga pangyayari sa mga tao. Ang kabanatang ito ay nagbibigay ng larawan ng isang lipunan na puno ng takot at pagkabahala. Kabanata 21, mga anyo ng taga-Maynila. Ang Maynila ay puno ng iba't ibang klase ng tao, mula sa mga mayayaman hanggang sa mga mahihirap, mula sa mga opisyal hanggang sa mga karaniwang mamamayan. Ang mga pangyayari sa lipunan ay may malaking epekto sa bawat isa sa kanila. Ang kabanatang ito ay nagbibigay ng mas malalim na pag-unawa sa kalagayan ng lipunan at kung paano ang bawat tao ay naapektuhan ng mga pangyayari sa kanilang paligid. Ang iba't ibang anyo ng mga tao ay nagpapakita ng komplikadong ugnayan ng mga tao sa lipunan. Kabanata 22, ang pagpupulong sa tribunal. Ang pagpupulong sa tribunal ay isang mahalagang kaganapan kung saan pinag-usapan ang mga plano ng mga estudyante. Ang kanilang mga adhikain ay hinarap ng maraming pagsubok at balakid, kabilang na ang pagtutol ng mga prele at opisyal ng pamahalaan. Ang kabanatang ito ay nagpapakita ng mga hamon na kinakaharap ng mga kabataan sa kanilang paghahangad ng pagbabago. Ang kanilang determinasyon at pag-asa ay nagsilbing inspirasyon para sa marami. Kabanata 23, isang bangkay. Ang pagkakatuklas ng bangkay ni Maria Clara ay isang malaking dagok kay Simeon. Ang kanyang pagkamatay ay nagdulot ng matinding lungkot at galit kay Simeon na nagpatibay sa kanyang determinasyon na maghiganti. Ang kabanatang ito ay nagpapakita ng epekto ng personal na trahedya sa mga plano ni Simeon. Ang kanyang paghihiganti ay naging mas matindi dahil sa pagkamatay ng kanyang minamahal. Kabanata 24, mga pangarap. Ang mga pangarap ng bawat tauhan ay nagbibigay ng mas malalim na pag-unawa sa kanilang mga pagkatao at motibasyon. Ang kanilang mga pag-asa at pangarap ay naapektuhan ng mga pangyayari sa lipunan na nagdulot ng mga pagsubok at balakid sa kanilang mga layunin. Ang kabanatang ito ay nagpapakita ng kahalagahan ng mga pangarap at kung paano ito nagbibigay ng lakas at inspirasyon sa mga tao. Kabanata 25, tawanan at iyakan. Ang mga reaksyon ng mga tao sa mga pangyayari sa lipunan ay nagpapakita ng iba't ibang emosyon mula sa tawanan hanggang sa iyakan. Ang kanilang mga damdamin ay sumasalamin sa kanilang mga karanasan at pag-asa. Ang kabanatang ito ay nagpapakita ng kalagayan ng lipunan at kung paano ang mga tao ay patuloy na umaasa at lumalaban sa kabila ng mga pagsubok at hamon. Kabanata 26, mga paskil. Ang mga paskil na naglalaman ng mga mapang-udyok na mensahe ay nagdulot ng takot at kaguluhan sa mga tao. Ang mga paskil ay nagpapakita ng paggamit ng propaganda upang maghasik ng kaguluhan at takot. Ang kanilang epekto sa lipunan ay malaki na nagdulot ng pagkabalisa at pag-aalinlangan sa mga tao. Ang kabanatang ito ay nagbibigay diin sa kapangyarihan ng impormasyon at kung paano ito maaaring magamit upang manipulahin ang damdamin ng mga tao. Kabanata 27, ang Prele at ang Pilipino. Ang tensyon sa pagitan ng mga Prele at mga Pilipino ay nagpapakita ng malalim na ugat ng alitan at kawalan ng pagkakaunawaan. Ang mga Prele ay patuloy na ginagamit ang kanilang kapangyarihan upang apihin ang mga Pilipino na nagdudulot ng galit at pagkadismaya.
Ang kanilang alitan ay sumasalamin sa malalim na ugat ng kawalan ng katarungan at ang patuloy na pakikibaka ng mga Pilipino para sa kanilang mga karapatan at kalayaan. Kabanata 28, Ang Kasal. Ang kasal ni Paulita Gomez at Juanito Pelaez ay isang mahalagang kaganapan sa nobela. Si Simeon ay nagplano na sirain ang kasal upang maghasik ng kaguluhan at gamitin ito bilang bahagi ng kanyang paghihiganti. Ang kanyang mga plano ay naglalayong sirain ang kasalukuyang sistema at magdulot ng malawakang kaguluhan. Ang kabanatang ito ay nagpapakita ng kanyang determinasyon at ang kanyang pagnanais na baguhin ang lipunan sa pamamagitan ng karahasan. Kabanata 29, Mga huling salita ng isang ina. Ang mga huling salita ng ina ni Julie ay puno ng pagmamahal at paalala para sa kanyang mga anak. Binigyang diin niya ang kahalagahan ng pamilya at pagmamahal sa isa't isa. Ang kanyang mga salita ay nagsilbing inspirasyon at paalala sa kanyang mga anak na kahit sa kabila ng kahirapan at pagsubok, ang pagmamahal sa pamilya ay dapat laging nandyan. Ang kabanatang ito ay nagpapakita ng halaga ng pamilya at ang lakas na ibinibigay nito sa mga tao. Kabanata 30, Ang Pagpatay. Ang pagpatay kay Kapitan Tiago ay isang malungkot na pangyayari na nagdulot ng matinding lungkot at galit sa mga tao. Ang kanyang kamatayan ay sumasalamin sa kawalan ng katarungan at ang pang-aabuso sa kapangyarihan. Ang kabanatang ito ay nagpapakita ng kalupitan at kawalan ng malasakit sa lipunan. Ang pagkamatay ni Kapitan Tiago ay isang paalala ng mga sakripisyo na ginagawa ng mga tao sa ilalim ng isang mapang-aping sistema. Kabanata 31, Ang Mataas na Kawani. Ang mataas na kawani ay isang opisyal na may malasakit at pagmamahal sa mga Pilipino. Sa kabila ng kanyang posisyon, siya ay nagpakita ng malasakit at pagnanais na tulungan ang mga tao. Ang kanyang karakter ay nagsilbing simbolo ng pag-asa at ang posibilidad ng pagbabago sa lipunan. Ang kanyang malasakit ay nagbibigay ng inspirasyon at pag-asa para sa marami. Kabanata 32, Ang Mitsa. Sa kabanatang ito, nagsimula ang revolusyon na pinamunuan ni Simeon. Ang kanyang mga plano ay nagbunga ng kaguluhan at karahasan sa lipunan. Ang mga tao ay nagsimulang lumaban para sa kanilang mga karapatan at kalayaan. Ang kabanatang ito ay nagpapakita ng simula ng pagbabago at ang pagsilang ng isang bagong pag-asa para sa lipunan. Ang revolusyon ay isang simbolo ng pag-asa at ang paghahangad ng katarungan. Kabanata 33, Ang Huling Pag-asa. Ang huling sandali ni Simeon ay puno ng pagsisisi at pag-asa. Sa kabila ng kanyang mga nagawang kasalanan, ipinakita niya ang kanyang pagnanais na magbago at magsimula ng bagong buhay. Ang kanyang pagsisisi ay isang simbolo ng pag-asa at ang posibilidad ng pagbabago. Ang kabanatang ito ay nagpapakita ng kahalagahan ng pagsisisi at ang posibilidad ng bagong simula para sa bawat tao. Kabanata 34, Ang Kasal. Ang kasal ni Paulita Gomez at Juanito Pelaez ay isang mahalagang kaganapan na dinaluhan ng mga kilalang tao sa lipunan. Si Simeon ay may balak na gamitin ang kasal bilang pagkakataon upang simulan ang kanyang revolusyon. Nais niyang magtanim ng bomba sa ilalim ng bahay kung saan gaganapin ang kasal. Ang kanyang plano ay naglalayong pumatay ng maraming opisyal ng gobyerno at prely upang maghasik ng kaguluhan at himagsikan. Gayunpaman, ang kanyang plano ay nabigo dahil sa mga hindi inaasahang pangyayari. Ang kabanatang ito ay nagpapakita ng desperasyon ni Simeon at ang kanyang pagnanais na pabagsakin ang mga nanunungkulan sa lipunan. Kabanata 35, Ang Pag-aaklas. Sa kabanatang ito, nagsimula ang pag-aaklas ng mga estudyante laban sa pamahalaan. Ang kanilang mga hinaing laban sa katiwalian, kawalan ng katarungan, at pang-aabuso ay nagbunga ng isang malawakang protesta. Ang mga lansangan ng Maynila ay napuno ng mga nagpoprotesta na nagdulot ng kaguluhan at takot sa mga nanunungkulan. Ang pamahalaan ay agarang kumilos upang sugpuin ang rebelyon. Maraming estudyante ang dinakip at ikinulong, habang ang iba ay pinahirapan upang pilitin silang sumuko. Ang kabanatang ito ay nagpapakita ng lakas at determinasyon ng kabataan na lumaban para sa kanilang karapatan at kalayaan. Kabanata 36, Ang Paglisan. Si Simeon ay nagtago sa bahay ni Padre Florentino matapos mabigo ang kanyang mga plano. Ang kanyang pagtakas ay puno ng panganib, ngunit siya ay tinulungan ng mga taong may malasakit sa kanyang kalagayan.
Sa bahay ni Padre Florentino, nagkaroon sila ng malalim na pag-uusap tungkol sa mga naganap na pangyayari. Si Simeon ay nagsisi sa kanyang mga ginawa at ipinahayag ang kanyang kalungkutan at panghihinayang. Ang kabanatang ito ay nagpapakita ng kahalagahan ng pagpapatawad at ang posibilidad ng pagbabago kahit nasa pinakamadilim na sandali ng buhay. Kabanata 37, ang pahayag. Sa kabanatang ito, ipinahayag ni Simeon ang kanyang tunay na pagkatao kay Padre Florentino. Ibinunyag niya na siya ay si Crisostomo Ibarra na nagbalik upang maghiganti laban sa mga nagdulot ng kanyang kapahamakan. Inamin niya ang kanyang pagkatalo at ang kanyang malalim na pagsisisi sa mga nagawa niya. Ang kanyang pahayag ay puno ng kalungkutan at panghihinayang, ngunit ito rin ay isang pagpapalaya sa kanyang kalooban. Ang kabanatang ito ay nagpapakita ng kahalagahan ng katotohanan at ang pagtanggap sa mga pagkakamali bilang hakbang tungo sa pagbabago. Kabanata 38, ang karapatan at ang liwanag. Si Padre Florentino ay nag-isip ng malalim tungkol sa mga pangyayari at ang kalagayan ng Pilipinas. Inilarawan niya ang mga pang-aabuso at katiwalian na nagpapahirap sa mga Pilipino. Naniniwala siya na ang tunay na kalayaan at katarungan ay makakamtan lamang sa pamamagitan ng edukasyon, pagmamahal sa bayan, at pagkakaisa ng mga tao. Ang kanyang mga pananaw ay puno ng pag-asa para sa hinaharap ng bansa. Ang kabanatang ito ay nagpapakita ng kanyang paniniwala na sa kabila ng mga paghihirap, ang Pilipinas ay may pag-asa pa ring makamit ang tunay na kalayaan at katarungan. Kabanata 39, ang huling pagsubok. Sa huling kabanata, si Simeon ay humarap sa kanyang huling pagsubok. Bago siya tuluyang pumanaw, inamin niya ang kanyang mga kasalanan at humingi ng kapatawaran. Ang kanyang huling sandali ay puno ng pagsisisi at paghahangad ng kapayapaan. Si Padre Florentino ay nagdasal para sa kanyang kaluluwa at inihagis ang mga alahas ni Simeon sa dagat bilang simbolo ng pag-asa na sana ay makamit ng bayan ang tunay na kalayaan at katarungan sa hinaharap. Ang kabanatang ito ay nagsilbing wakas ng kwento ni Simeon at isang paalala ng mga aral na natutunan mula sa kanyang buhay.